ewan ko kung bakit nagkataon naman na ang unang nagdatingan po sa ating online ay mga nanay, si Ma'am Shi Evelyn, si Ma'am Shi Ivy at si Ma'am Shi Mageline. Alam niyo naman, ang ginagawa natin is hindi lang talaga online prayer meeting at Bible study talaga. Bago tayo mag-pray ay nag-aaral muna tayo ng salita ng Panginoon. Kasi naniniwala po ako na lumalalim ang ating panalangin kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Mag-aaral po ulit tayo para doon sa mga estudyante dyan, nasawa na sa buong maghapon na pag-aaral, pasensya na kayo, mag-aaral tayo ulit. At ang title ng usapan natin ngayon ay Hindered Prayers, nahadlangan na mga panalangin. So, ngayon pag-uusapan natin na ang ating mga panalangin, previously, na pag-usapan natin at talagang ini-establish talaga natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero ang salita ng Panginoon ay kumpleto talaga eh. Holistic ang salita ng ating Panginoon. Marami talaga tayong matututunan sa bawat aspeto ng ating buhay. Okay, talagang bilib na tayo sa Panginoon. Okay, talagang hangang-hanga tayo at nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay, naniniwala talaga tayo at lubos yung pag-asa natin na gagawin ng Panginoon yung ating mga ipinapanalangin. Pero meron ding turo sa Bible, mga kapatid, na may humahadlang sa ating mga panalangin. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Okay po? So kahit wala pa tayong asawa, maa-apply natin to at marami tayong matututunan. Pero sana po yung may mga asawa, mas lalong matututo. Ano po? Kayo po yung topic namin eh. Kayo yung pagchichismisan namin. Babasahin na natin. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay. Tingnan niyo po ito yung ating keyword, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. At yan po yung tutuklasin natin, mga kapatid, para tayo ay talagang ma-enjoy natin yung ating prayer life at patuloy natin maranasan yung mga pagtugon ng Panginoon sa ating mga prayers. Iisa-isahin ko po, mga kapatid, uumpisahan ko po, ano po ba yung background ng 1 Peter? Ito pong 1 Peter ay sulat ni Peter sa particular group of people. Kailangan nating malaman yung context. Bakit nga ba yun itinuturo ni Peter? Ang sulat po ni Pedro ay para sa mga Israelitang nangalat pagkatapos ng great persecution. So sila ay naging refugees. Okay? Ngayon, itong mga Israelita na to, na tumakas, namumuhay sila sa gitna ng mga Gentiles or Hentil. Kapag hindi po Israelita, ang tawag sa Bible ay Hentil. At nung panahon na to, itong mga Hentil ay hindi pa mananampalataya. Marangal ang inyong mga pag-uugali sa gitna ng mga Hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So sila rin po, dahil nasa ibang bayan na sila, nasa ilalim din sila ng government ng ibang bayan. Pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan. So ngayon, nagkaroon na rin sila ng mga trabaho at syempre, ang mga amo nila ay mga Hentil, mga alipin. Magpasakop kayo ng buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Dumaranas rin sila ng karahasan sa kanilang mga bagong tinitirahan. So meron din talaga, nabubuli rin sila. Subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran
ay mapapalad kayo, huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala. Kundi ang inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. So sabi niya, okay, so binubuli rin sila mga kapatid. So ang sabi ni Peter sa kanila, turo ni Peter sa kanila, ipagtanggol nyo ang inyong sarili, pero syempre gagawin nyo yung pagtatanggol ng may kaamuan. So ngayon, ano yung purpose ng pagsulat ni Peter sa mga Israelites? So mga kapatid, ito lang sa buong pagkakaintindi ko, sa ating pagpinag-aaralan, nakita ko na ito yung purpose kung bakit sila sinulatan ni Pedro. How to authentically live out our faith in the midst of an unbelieving world. Ito lang yan mga kapatid. Ganito lang yung simple lang sa pagkakaintindi ko. Kaya sila sinulatan ni Pedro dahil nga nasa ibang bayan na sila. Pero ibinibili ni Pedro sa kanila na kung paano nila ipapamuhay yung kanilang pananampalataya, paano nila lalakaran yung salita ng Diyos na kanilang natutunan sa gitna ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At napakabigat na challenge to mga kapatid. Okay? So ngayon, yung ating binasa na 1 Peter chapter 3 verse 7, ano ngayon yung context? So papunta na po tayo dun sa sa exciting part. So yung 1 Peter chapter 3 verse 7 na binasa natin, connected po yan from verse 1 to verse 7. At ang turo po ni Peter dito ay tungkol sa mga mag-asawa. Okay, isa-isahin natin. Yung verses 1 to 6 ay turo para sa mga babae. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, makinig po. At sa mga aasawahin pa lang dyan, na mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa. O sa inyo-inyo po wag po sa asawa ng iba. Baka po sa asawa nyo, sumusuway kayo, pero sa asawa ng iba ay ang babait. So sa inyo-inyong mga asawa, kahit na, tingnan nyo po kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Ibig sabihin po mga kapatid, makikita natin dito, ang tinutukoy na salita dyan ay ang salita ng ating Panginoon. So marahil mga kapatid, may mga asawa rito na ang kanilang mga asawa ay hindi pamananampalataya. Why? Hindi kasi rin sumusunod sa salita, sa gospel. Pero tingnan nyo bakit sila magpapasakop? Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. So pasakop kayo kahit hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos, pero ikaw na sumusunod sa salita ng Diyos, maaari mo silang mahikayat sa pamamagitan hindi ng Bible, kundi ng ugali mo. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang nyong pag-uugali, ang inyong kagayakan, ayan, yung mga panlabas po na anyo, huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas. O nga naman, yung kagandahang panlabas, lilipas yun ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Verse 5, sapagkat nung unang panahon ay ganito ginanyakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. So nagbigay si Peter ng example na mga ninuno nila. Ganyan lang kasimple yung mga ninuno nyo noon. Hindi naman sila bonggang-bongga. At sila'y nagpasakop sa kanilang asawa. Verse 6, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang
pananakot. Okay, isa-isahin natin yung ating mga binasa. Ang turo niya sa mga babae, mula dun sa verses 1 to 6, mga babae magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kahit hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, alam ko po, ang hirap talaga to. Mahirap na kung yung babae ang spiritually matured. Or, at ang worst nga ay yung babae lang ang mananampalataya. Yung mga babae, dito ay nakapangasawa sila ng mga hindi mananampalataya. Pero ang bilin po ni Peter, anong bilin niya? Magpasakop pa din. Issue din po to sa mga taga-Korinto na meron silang mga napapangasawang hindi mananampalataya. Tingnan nyo rin yung bilin ni Pablo naman po to. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi kundi ang Panginoon na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Verse 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ganon din po. At ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Ayan, tingnan nyo po, binigyan ko lang ng reference sa inyo dahil issue to sa mga taga-Korinto. Kasi meron sa kanilang mga believers na, ay, nakapag-asawa na rin po ng hindi mananampalataya. Pero, tingnan nyo nagtutugma yung payo ni Pablo dito sa mga taga-Korinto at yung payo ni Pedro dun sa mga Israelita. Na, magpasako pa rin kayo. Dito kay Pablo, wag niyong hiwalayan mamuhay pa rin kayo, nakasama sila. At ganun din yung tinuturo ni Pedro sa mga Israelita na sinusulatan niya po dito. Ito yung paraan para mahikayat mo yung asawa mo. Hindi dahil sa Bible, hindi dahil ipinagdudukdukan mo sa kanya yung Biblia, hindi mahihikayat daw sila dahil sa kagandahang ugali ng mga asawang babae. Kasi nga po, naniniwala si Pedro, na yung kagandahang loob ay mas mahalaga kaysa dun sa kagandahang panlabas. Nagbigay pa siya ng example, si Sarah na asawa ni Abraham. Tinuring niya ang kanyang asawang si Abraham na Panginoon dito sa lupa. Para sa mga lalaki naman, ang verse 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa, sa inyong pagsasama, mapagbigay daw. Binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay. Ito na nga po, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Isa-isahin natin mga kapatid. So anong bilin naman ni Pedro sa mga lalaki? Sabi niya doon, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa. So mga kapatid, alam natin at naniniwala po ako na ito yung magandang pattern sa buhay ng pamilya. Talagang ang dapat nagpo-provide ay ang mga lalaki. Kasi mahirap po talaga mga kapatid maging head of the family. Mahirap maging tagapanguna ng pamilya kung hindi ikaw ang provider. Kaya minsan nahihirapan i-exercise ng mga lalaki yung kanilang authority, lalo na kapag ang nagtatrabaho talaga ay yung mga babae. So, kakaroon po talaga. Hindi po ibig sabihin na kapag lalaki yung may trabaho ay wala ng problema. Pare-pareho po yung may problema. Pero naniniwala po ako ang biblical point of view, as much as possible, ang mga lalaki po ay nakakapag-provide sa kanilang mga asawa. Dahil naniniwala ako, ito yung isa sa mga susi para kanilang ma-dominate, mapangunahan ang kanilang household. At itong mga lalaki dapat ay nagbibigay ng karangalan sa mga asawa nilang mga babae. So,
Yung karangalan, mga kapatid, naniniwala po ko, hindi dapat image lang sa loob ng bahay, kundi karangalan din sa labas ng bahay. So mga lalaki talaga kailangan mine-maintain nila yung kanilang mga asawa. So wag naman to the point na parang nagiging katulong na yung mga asawa ninyo. Itinuturing ang mga babae na mahina. Kaya nga daw po parang mas marupok na sisidlan, fragile. Kaya kailangan sila ay inaalalayan, iniingatan at pinapalakas. At isa pang bilin dito ni Pedro sa kanila, tignan daw nila yung mga babae nakapantay sa spiritual benefits at saved Christians. Sabi nga po dun sa last part, sila'y tagapagmana rin ng buhay na walang hanggan. Kasi alam niyo po, nung panahon din nila, mga kapatid, minsan, feeling din, may mga maling conception din ang mga lalaki noon na akala nila mga lalaki lang ang merong mataas na spiritual benefit dahil lalaki sila. Pero itinuturo dito ni Pedro, hindi, pantay-pantay lang tayo. Pagdating sa spiritual na bagay, pantay-pantay tayong may benepisyo mula sa mga spiritual blessings. Kaya pagdating nga po natin sa langit, wala nang babae o lalaki, wala nang may mas mataas or may mas mababa. Kasi pagdating sa langit, when it comes to spiritual blessings, pantay-pantay tayo na nangangailangan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Okay, ngayon, ano daw yung panalangin na nahahadlangan? So, since ito ay panalangin ng Ama, balikan natin yung verse 7 ng chapter 3. Okay, gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo. Okay, tingnan nyo po inisa-isa naman natin yung kanina, upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. So sino pong kinakausap niya? Inyong mga panalangin. Ang last na kausap po niya ay mga lalaki. Okay, dahil tayo po ay hindi naman tayo lahat dito ay asawang lalaki, so syempre kukunin natin yung general lesson. Hindi lang yung specific, kundi yung general lesson na applicable sa ating lahat. So dahil ang tinutukoy po rito at ang kanyang kinakausap ay mga ama, so marahil ang tinutukoy na panalangin dito ay pampamilya. Pampamilyang panalangin. So ano ba yung mga pinagpe-pray natin para sa ating family? Maybe we are praying for unity in love, or kung merong kaguluhan sa pamilya, nagpe-pray tayo ng kapayapaan, nagpe-pray tayo ng obedience and submission, nagpe-pray tayo ng protection, ng provision. So sa family, 'di ba? Halimbawa, kung tayo ay mga anak, yung tatay ninyo ay mahina ang kita, at yung mga nanay ninyo mas mataas ang kita at nagiging problema yon. So maybe you are praying about that. At lalo na po mga kapatid, lalo na kung nagpe-pray sila ng salvation. Bakit? Kasi nga yung member ng family ay hindi pa nakakakilala. At ano pa mang mga prayers mga kapatid na patungkol sa family. At alam ko mga kapatid na kapag pamilya na ang naging problema, napakabigat. At ito po yung tinutukoy mga kapatid na maaaring mahadlangan yung mga prayers na to. So ngayon, ang tanong, mula po dun sa pinag-aralan natin, dun sa tema ng sulat ni Pedro sa mga Israelita na nangingibang bayan, ano yung kukunin nating lessons, no? Dito sa ating pinag-aaralan, paano nga po ba hindi mahahadlangan yung ating mga panalangin? Number 1, mga kapatid, live out our faith. Para hindi mahadlangan yung ating mga panalangin, ipamuhay natin yung ating mga pinananampalatayanan. Mga kapatid, kung inaangkin mo na ikaw ay mananampalataya, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, as much as possible, as much as we can, ipamuhay natin to. Bakit? Kasi namumuhay tayo sa paligid, lalo na kung meron ka pang kapamilya, kasama mo mismo sa tahanan na hindi pa mananampalataya. Hindi nagbabasa ng Bible yan. Bakit? Kasi ang Bible nila ay ikaw. Tayo ang sulat kamay na binabasa nila.
Kung ikaw nagbabasa ka lagi ng Bible, nakikita niya nagbabasa ka ng Bible, pero mga kapatid, yung ugali mo na nakikita nila sa'yo at nararanasan nila sa'yo ay hindi ugaling biblical, mga kapatid, magpe-pray ka ng salvation, magpe-pray ka ng unity, nagpe-pray ka ng security, mahahadlangan yung ating panalangin. Amen? Okay, babasahin natin yung Santiago chapter 2 verse 14. Ayan mga kapatid pakinggan ninyo. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya? Okay, ako believer ako Christian ako. Ngunit ngunit wala namang mga gawa. Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sige daw, pinagmamalaki mo, believer ako, Christian ako, umaattend nga ako linggo-linggo, meron pa akong online prayer meeting, kaya I'm a Christian. Yun nga lang, pero paano kung hindi nakikita sa gawa? Tingnan nyo to, binagbigay siya ng example. Kung nga isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain araw-araw. Okay, ito meron daw Kristiyano, meron siyang kapatid, lalaki o babae, wala nang maisuot, walang makain. Tapos sabi doon nung Christian na sinasabi niya may pananampalataya siya. At ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Yun daw yung sabi ng Christian, humayo kayo ng payapa, God bless you mga kapatid. Hubad hubad, walang makain. Pero ang sabi niya, God bless you, ingat kayo. Sabi niya rito, subalit hindi niyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang daw ng pananampalataya natin? Nakita niyo po yung gustong sabihin dito ni Santiago? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, yun daw pananampalataya na yun ay patay. Ngayon, mga kapatid, meron kang faith, kaya nga pray ka ng pray. Pero kung hindi natin ipinamumuhay yung ating mga pananampalataya, kung hindi natin ipinapakita yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa, nakakahadlang pala yun sa ating mga panalangin. Specifically, sa mga ipinagpe-pray natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, maliwanag, lagi tayo nag-o-online prayer meeting dito, pero napakahalaga na ipinapamuhay natin yung ating mga ipinapanalangin. At yan yung last. Be what we pray for others. Alam mo, nagpe-pray tayo, Panginoon, yung pong nanay ko, napakabungangera. Lord, tulungan niyo po na ang nanay ko po ay wag na maging bungangera. Pero bakit siya nagbubunga nga? Baka nga kasi hindi tayo obedient, hindi kasi tayo submissive sa kanila, baka nga kasi ginagawa natin yung hindi natin ginagawa. O halimbawa, iilabas natin mga kapatid, yung point of view sa labas ng ating pamilya. Ano yung mga pinagpe-pray natin? At tingnan natin mga kapatid, marami tayong pinagpe-pray na matagal. At tingnan natin naman yung sarili natin. Ano yung nagiging contribution natin dun sa ating mga pinagpe-pray? Halimbawa, I remember sa isang teacher, sabi niya, meron daw siyang in-interview na babae na ito yung list ng kanyang ito yung tamang lalaki sa kanya, the right person for her. Ngayon, ang dami niyang listahan. Ngayon, tinanong niya yung babae, are you the right girl for other men? Ikaw ba yung may listahan ka rin ba ng pagiging tamang babae para dun sa right person? Minsan kasi ganito tayo we are looking for the right person. We are waiting for the perfect one. Pero ang tanong, are we the perfect one too? Para sa kanila? Are we the right person too? Para sa kanila? Mga kapatid, nakikita po ninyo yung turo ni Pedro sa kanila na namumuhay na yung mga Israelita sa ibang bayan at maraming tao
na nakapaligid sa kanila ay hindi mananampalataya. At naniniwala ako na itong mga Israelitang sinusulatan ni Pedro ay puspusan ng kanilang mga panalangin. Pero sabi ni Pedro sa kanila, para hindi mahadlangan ng iyong mga panalangin, mamuhay kayo ng may kahusayan. Mamuhay kayo ng may kabutihan sa paningin nila. Dahil sa mga ipinapanalangin ninyo, maraming pwedeng maging hadlang. Pwedeng umiyak ka nung umiyak ka papanalangin dun sa taong gusto mong makakilala sa Panginoon. Pero bakit hindi nila makita ang Panginoon sa iyo? Kaya mga kapatid, we are all praying. At ngayon nga, nagiging part na ng buhay ninyo yung ating online prayer meeting. Salamat sa Panginoon. Pero mga kapatid, naniniwala ako, mas magiging mabisa ang ating mga panalangin kung kaya nating ipamuhay yung ating mga natututunan. Kasi sabi nga ni Pedro, no, dun sa mga babae, kahit hindi sumusunod yung inyong mga asawa, magpasakop kayo, maging mabait pa rin kayo sa kanila kasi mahihikayat nyo sila. Hindi sa pamamagitan ng Bible. Mahihikayat nyo sila sa pamamagitan ng inyong mga ugali. Kaya mga kapatid, are you prayerful? So ang tanong, enough na ba yung pagiging prayerful para ma-experience natin yung answers ng ating Panginoon? Pero ngayong gabi, ini-encourage ko kayo mga kapatid na more than anything else, ipag-pray natin sa Panginoon na, Panginoon, please gawin mo ako na ako mismo yung maging answer sa prayers ng iba.